Welcome sa bagong City Health Office at itutur ko kayo ngayon kung ano ba yung laman ng bagong City Health Office, ano ba yung i-expect nyo at ano yung makikita nyo dito sa panibagong City Health Office and Medical Complex. Tara, samahan nyo ako. So dito, unang part is yung ating triage. So kung papasok kayo dito, yung unang nyo makikita is triage. Ito, information, pwede kayo magtanong dyan. Pero kung consultation yung gagawin, dito yung pila. So dito yung pila. So meron tayong 5 counters para mabilis, no? May ibang lanes para sa lahat ng klase. And dito may mga upuan yan, good for 100 people yung seating capacity niya. So at one time. So hindi tayo mauubusan at ng uupuan at sigurado po na lahat ng pasyente natin ay nakaupo habang nakapila. No? So this is yung triage and waiting area natin. And then nasa loob, may treatment rooms doon. So if may emergency or kailangan ng immediate na attention, pwedeng ipasok sa loob ng ating treatment room, sa loob ng ating pong triage. Sige, pasok. Diretso tayo. Good afternoon po. Mag-video lang para sa magtutour. May tour guide kasi sa Monday. Wala ako. So ako yung binivideo ko na lang para alam na nila kung ano yung itutour. So yan. So ito, mga consultation rooms na to. So after nung triage, so pagka alam na kung ano yung kailangan mo, dito na tayo sa consultations. Good afternoon. So yun, dire-diretso to, no? Marami rin tong rooms for consultation. 1, 2, 3, I think more than 14, 15 yung consultation rooms. Depende pa yon kasi yun nga, depende sa dami ng doctor. So we can also arrange that. There will also become, some of the rooms will also be offices din kasi ng iba. Anyways, so diretso tayo. So this one, consultation rooms yan. And also this one, consultation. Afterwards, so, dito tayo. So, pasok natin. Ito na yung dental area. Dental area ito kung saan pwede natin kung meron kayong consults for dental, no, pabunot, palinis ng ngipin, pa-check ng ngipin, pwede dito. So, we also have, I think this is nasa 5-6 dental rooms na available ngayon. So, diretso tayo. Meron pa rin dito. So doon kanina, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, I think. Talaga. Rooms, no? For consultation. Itong area na to, pagpapunta tayo dito. Ito naman yung dialysis, no? Ito yung gusto natin na soon to be will become the dialysis center. Kung masusunod yung mga plano, papasok. Sige, pasok tayo. So, etong rooms na to, good for, I think, 4 patients, dialysis patients. No? So, ito yung business area ng dialysis and this one will be yung mga dialysis. Dito ilalagay yung mga machines. So, hindi na natin, sige, pwede naman natin pasukin. Makikita nyo, isa sa may magandang views, no? So habang nagda-dialysis ka, you have the view of the Balayong Park. Yun. Sige. Tapos, also one of the
other facilities that we want to have, and we are having here, is yung atin for social hygiene clinic, no? So for sexually transmitted diseases as well as other diseases, no? Dito siya pasok. So ito yung ating pagiging social hygiene clinic, and ito rin yung counterpart ng Red Top Center ng ONP. So basically, for diseases na ganon, dito rin sila. Additionally, I don't know yung exact areas where, pero some of the consultation rooms as well will become ang ating mental health clinic, no? So ito, part din to. Ito, yan, nakikita nyo, lahat yan consultation rooms. So magsawa tayo sa consultation rooms, no? Madami. Lahat yan, gagamitin natin. Sige. Going back. Now, we go to the other side, no? Ano pa ba yung ibang facilities na meron tayo dito sa bagong City Health office and medical complex? Ito na po yung ating X-ray. So, yung ating radiology department is upgraded na din, no? Ngayon, di na tayo pero ini-install na nila yung dalawang X-ray for our radiology, no? So, ayan. Currently, ini-install nila yung isa sa dalawa. Yung kabila, meron din siya sa kabila na X-rays din, no? Yun. Ito pa yung isa. Ito pa yung isa, no? Ayan. Thank you, sir. So, ito pa yung isa. So, kung sa bayan, ang nagagawa lang natin is chest X-ray. Kita nyo naman may table na. So, probably yung iba pang klase ng types ng X-ray, iba-ibang positioning, kayang-kaya na natin gawin dito. Wow, lamig. Sarap. Sige, thank you po. Thank you, Sir Walter. Tapos, ayan. Pupunta tayo dito. Yung radiology, hindi lang yon doon. Hindi lang X-ray yung radiology natin. Pin-repair din natin yung ating radiology to have CT scan. So, in the future, meron din tayong ilalagay na CT scan. Dito naman siya. So, yan. Yan yung area ng CT scan natin. Hopefully, by 2 years, 3 years time, malagay natin yung CT scan natin dito. But for now, yon yung X-ray, dalawang X-ray yung available. And for the future, ito, CT scan. Sige. And additionally, hindi lang po CT scan yung meron. ECG rooms. So, yung meron tayong ECG and yung ating ultrasound will also be dito nakalagay. So yung radiology, kompleto na siya, no? From X-ray to CT scan to ultrasound. All modalities of radiology will be available here in the new City Health Complex. Additionally, meron nga yung sa heart, no? Yung heart station, yung for ECG, meron din, no? So, coming back, so balikan natin yung sa likod mamaya. Let's go for the laboratory first. Dito, makikita natin ay dito kanina, no, pumunta tayo sa radiology. Ngayon naman, punta tayo sa laboratory. So, itong ating laboratory, yung pinaka-upgrade din natin, no? Unang-una, dito, medyo pinalaki siya. Pinalaki talaga siya. And meron na tayong, ang laboratory natin ngayon, aside from yung usual, no, yung chemical, yung clinical lab natin, which yung usual na blood chemistry, yung ating mga hematology, yung CBC natin, yung ating mga blood sugar, lipid profile. Additionally, meron na rin tayong drug testing dito, no. So, isa sa mga
Yon, additional natin, drug testing. Yung molecular lab natin, andun pa rin siya sa labas. Kasama pa rin. Though hiwalay siya na building, pero it's part of our laboratory. Yon, mayroon tayong molecular lab, clinical lab, drug testing laboratory. And who knows, baka next time, pati public health laboratory meron na tayo. But just samahan nyo ako para makita natin yung ano na ba yung laman ngayon. So, una, ito yung ating lab information. So, kung meron kayong yung mga request ninyo galing sa mga doktor, whether outside or sa mga doktor natin, dito nyo ibibigay, no? Tapos, pa-process nila. Dito yung waiting area, malaki din yung waiting area. I think this can seat up to 50, no? 50 people at a time. And then while you wait, pasok tayo. Dito naman yung ating blood extraction. So ito yung blood extraction. And then dito ilalagay yung ating mga lab equipment. So different, as you can see, different sections. So dito ilalagay different machines ng laboratory natin. Pero yun yung maganda dito kasi lahat ng sections ng laboratory parang sa hospital na yung dating kasi lahat ng kaya ng hospital na sections meron din tayo dito. So yun, ang maganda sa ating laboratory, expanded and upgraded yung ating ding laboratory. And then, syempre, una magko-consult ka. Syempre, pagkatapos mo ng consult, pupunta ka sa laboratory and yung or sa x-ray. So, malapit lang sila from one another, no? So, kung yung other side, yun yung consultation. This one, dito yung mga laboratory, yung diagnostics natin. And then, so, kung kompleto na yun, you will go next. Syempre, pagtapos na nun, babalik sa doktor para makita yung results, no? Pero, at after that, madadiagnose na kayo na doktor, mabibigyan na kayo ng diagnosis kung ano ba yung sakit ninyo. Tapos, syempre, re-resetahan na kayo. So, after that, ito naman yung ating pharmacy, no? Ito yung ating pharmacy. Yung reseta ng doktor, I think, ngayon din kasi pwedeng online na pwedeng ma-receive na agad ng pharmacy yung reseta. Pero kung wala pang reseta, wala pang online na reseta, meron din naman yung handwritten na reseta, kukunin nila, tapos dito nyo kukunin. So malapit lang, one-stop shop. Mabilis lang, no? Consultation, laboratory, x-ray, then here, no? So yun yung pinaka-basic. Pero meron tayong mga specialized clinics. Kanina no, nadaanan na natin yung dialysis and yung social hygiene clinic. Meron pa tayong mga special clinics. Tara, samahan nyo ako. Dito, makikita naman natin yung mga SDG clinics. Yung tawag doon? SDG, Sustainable Development Goals natin. So, isa doon is yung, syempre, yung para mapababa natin yung mga maternal mortalities. So, meron tayong dedicated na facility. Ito ay yung ating birthing facility dito sa medical complex. So, ito, 24 hours, 24/7 din siya, no? So, anong mangyayari? Nandito yung may entrance siyang separate dito, no? May separate siyang entrance. Galing sa labas, tingnan natin. So kung galing ka doon, para makapunta ka dito, either doon sa pinanggalingan natin or dito, may separate siya na entrance. Sa left side ng building, may separate siya na entrance, no? And pagpunta mo dito, syempre, yun nga, para siya sa mga buntis. So, dito yung pa-check up, dito yung check up ng mga buntis, dito din yung paanakan mismo, no? So, pasukin natin. So, tara. So, ito yung birthing facility na meron, no? So, sa birthing facility, ito yung treatment area. Siyempre, ito yung information receiving, treatment area,
And then dito yung paanakan. Ito yung paanakan mismo, no? Paanakan, and then ito yung ward niya. After mo maanak, lilipat ka dito. Dito yung ward, no? Ward. So, maluwag, may aircon, ganda. I think limited lang sa 4 para makasave naman tayo, no? So, limited sa 4 para ma-ensure natin yung quality and safety ng ating mga mothers. Meron din naman tayong ibang birthing facilities, no? Marami tayong birthing facilities. Meron tayo sa Salvacion, sa San Rafael, sa Macarascas, sa Kabayugan, sa Luz Diminda, sa Napsan, sa Mangingisda, no, na birthday facilities other than this facility. So, ilalabas din natin, magkakaroon din tayo sa San Miguel in the future na birthing facility. So, don't worry, kahit 4 lang yung kaya dito, marami po kayong pwedeng puntahan kung medyo malayo sa inyo ito. Meron pang mas malapit sa inyo na birthing facility. Tara. So, again, balik tayo. So, birthing. Pero other than birthing, meron pa tayong ibang SDG clinics na nandito din, no? So, isa sa maliban sa pagpapababa ng maternal mortalities, syempre ang goal din natin sa City Health ay mapababa yung dami ng animal bite, no, ng rabies, and also yung dami ng mga namamatay sa tuberculosis. So, meron tayong separate na TB Dots clinic tsaka animal bite. So, ito yung receiving nila, no, ng animal bite and TB Dots clinic. And then dito yung kanilang clinics, no? Papasok pa tayo dito. Medyo nakakalito lang pero bumalik na tayo katabi actually ito nung ating ultrasound. Pero dito tayo dumaan sa labas, no, para malibot natin ng buo. So ito yung animal bite. So medyo maluwag din siya, no? Basically, kung kayo ay nakagat ng hayop at yung hayop na yun hindi nyo sigurado kung siya ay may rabies or wala. Tapos dumugo yung sugat, no? Yung sugat, hindi lang siya yung sugat, yung kinagat sa inyo ay dumugo, kailangan nyo po magpabakuna. Kung kayo ay hindi pa nabakunahan pero matagal na, kailangan nyo rin magpabakuna. So dito yung gaganapin, no, sa ating animal bite clinic. So libre, mayroong PhilHealth na pwede nyong gamitin para dyan. Next, ito naman yung sa ating TB Dots, no? Sa ating TB Dots clinic, medyo, I would say, one of the up-to-date and cutting-edge technologies yung ginagamit natin sa ating TB Dots, no? So, ito, unang-una dito nagkukuha ng sputum, no, pagka dito yung area ng sputum, and then for consultation and everything else nandito naman. So papasok. So kanina, no, kung mapapansin niyo doon yung sa dialysis na area. So eto naman dito yung pasok ng TB Dots, no? And dito yung receiving nila, no? And then consultation room ng doktor, and then yung ating laboratory. Yung ating laboratory ay nandito rin sa loob ng clinic. Maganda siya kasi yung TB Dots clinic natin, ginagamit natin yung Gene Expert, which is one of the gold standards na din when it comes to TB detection. Ano pa ba? We also we will be using yung ating interferon gamma release assay. So yung ginagamit pag kunwari mag-abroad kayo, kailangan nyo matest kung kayroon kayo latent TB, meaning may TB na hindi lumalabas sa inyo or hindi pa lumalabas, walang sintomas pero merong TB infection, no? Latent TB yung tawag. Yun yung ginagamit na ngayon, yung IGRA or yung interferon gamma release assay, no?
So, yun yung ginagamit natin. Yung dating ginagamit, yung ini-inject pa dito, no? Yung PPD na tinatawag, papalitan na natin yun with IGRA. And, dito meron din tayo nun, no? So, yun. Yun yung ating TB dots. So, yeah. Medyo naikot na natin yung buo. Basically, yun yung mga services na pwede nyo ma-receive dito. Hindi ko na maisa-isa ngayon, pero gusto ko ang focus kasi natin is ilibot kayo. So ano yung mga facilities na meron. Meron tayong nakalimutan. May isa pang facility meron tayo, no? Yung for mothers and children after nilang mapanganak. Syempre hindi naman natatapos sa pagpapaanak, no? So meron din tayo ditong clinic pa na isa. So for newborn screening, newborn hearing screening, nandito siya. Dito rin. Katabi nung sa birthing facility, sa kabilang side, nandun naman yung wellness clinic for mothers and children. So ang kasama doon, yung newborn screening, newborn hearing screening, and yung postpartum clinic, postpartum consults and immunization ng mga bata ay available dito. Ano pa ba? Sige. So, yun yung, kumbaga, first floor ng ating building. Medyo marami, no? We had a lot to cover. But basically, gusto natin talaga kasi mas mapaganda, expanded yung services. Lahat ng mga reklamo sa atin before, no? I hope ma-answer na dito because it's really a better city health for all of you. So, let's go. Hindi ko na ipapakita pero meron din kasi sa taas. Mga sa taas naman, mga offices naman yun, no? So, yung different offices ng City Health nasa taas. Pag kukuha kayo ng sanitation permits, no? Yung sa sanitation nandoon, nutrition office nandoon. Pag nagpapa-pre-marriage counseling, yung population office nandoon, no? So, tapos yung different divisions ng City Health Office, nandun din sa taas. So, hindi natin iisa-isahin, pare-pareho lang laman nun eh. Pare-pareho naman yung opisina. But basically, yun, no, pag first floor, nandito lahat ng services, no, na clinical services na kailangan natin nandito. Pero yung mga papeles, regulations, certificates, nandun yung sa second floor. Yun. Sa baba naman, meron din tayong basement. So, yung cafeteria natin, nandoon. At nandun din yung ano pa ba? Milk bank. In the future, we will also have a milk bank, no? And yung ating storage facility for all our medicines para masigurado natin quality sila nandun din sa baba. So, basically, yun yung laman pa lang as of the moment ng City Health Office. So, ayun, if you have any questions, and don't forget to subscribe, like the ano nga yun? Click the bell button and see you in the next vlog. Thank you.